Diyos mismo, sa kasamaan ng tao, ay pwede na niyang itakwin. Pero, kinaya, binata ng Diyos yung katigasan ng ulo ng tao, kaya patuloy niyang ipinahahayag yung kanyang pag-ibig kahit na po sa pinakamasamang tao. So, ang ibig mo sabihin yan, ang tao, wala po siyang karapatan na husgahan maging ang pinakamasamang tao. We are not called by God to judge. We are called to love. Diyan po tayo tinawag ng Diyos. Ang umibig, hindi ang umatol. O ngayon, katulad ngayon, ang pinakamainit na balita, binabanatan ngayon sa social media si Bato. Ano ba naging kasalanan ni Bato? May nagsalita kasi tungkol sa impeachment ni Sara. Nakita po ninyo yung itsura. Iba yung si Congressman Sardinia ba yan? Merong problema dahil siya pala ay stroke survivor. Natabi niya yung kanyang sinabi ni Bato. Kailangan siguro suntukin pa yung kabila para pumantay. Kung gano'n ang magiging attitude ng mga tao, kung gano'n ang magiging pananaw ng Diyos na yung mga hindi bearable ay isasantabi, mamaliitin, ano na mangyayari sa tao? Ano na po ang mangyayari sa atin? Baka lahat tayo hindi bearable dahil sa nagawa natin kasalanan. But because of the love of God, the unbearable things becomes bearable. Ang mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap, ang mga bagay na hindi ka aya-aya, dahil po sa pag-ibig, kinakaya. Kaya meron kayong mga kasamahan, mga kasama, na hindi ka tanggap-tanggap, ulitin ko, we are not called to judge. We are called to love because the power of love says that we need to bear the unbearable. Kaya tingnan ninyo yung kasama ninyo. Siya ba'y katanggap-tanggap? Siya ba ay unbearable? Minsan po, sabi ng isang anak sa kanyang mami, "Mami, I love you." Sabi ng nanay, "Bakit ba lagi mo sinasabi sa akin, I love you, nakakailang beses ka na, I love you na I love you?" Natutunan ko po kasi sa Sunday school, love your enemy. Kaya minsan, pag narinig yung salitang I love you, baka mamaya pinapalo lang niya yung love your enemy. Kaya ako, daw nagsasalita ng I love you eh. minsan na si Ate Menchi, pipilitin pa ako, sabi mo na sa akin, I love you. So, yun po yung ibinibigay na hamon sa atin po ngayon. Baka dumadaan kayo sa proseso na hindi ko junior, kundi proseso na kung saan ay nasasama na kayo. Hindi nyo na kayang tanggapin. Hindi nyo na kayang unbearable na sa inyo ang lahat ng bagay-bagay. Pero ngayon, tinatawagan tayo ng Diyos. Sinishare niya sa atin ang kanyang karakter, ang pag-ibig, to bear the unbearable. Natutunan ko, noon, nakala ko, ang kabaligtaran ng salitang love sa inyo pong palagay ay okay, yan ang una natin inaisip. Ako nung una ganyan din ang pagtagtanaw ko. Pero ang natutunan ko, hindi palagi ang kabaligtaran
ng love. Kasi kapag hate, ino-occupy pa ng tao yung isip mo may parte pa siya doon. Nagagalit ka sa kanya, bahagi ka pa rin ng buhay niya. Ang opposite word ng love is apathy. Ano ang apathy? So, ano ang apathy? Ang word na apathy ay yung wala ka ng pakialam. Wala ka ng pakialam. So, ibig sabihin, wala kang nararamdaman. Hindi ka na nagagalit sa kanya. Siya'y multo. Wala na siya. Dinadaan-daanan mo na lang. Wala kang pake. Pero, kapag ikaw ay nasa sitwasyon na kung saan meron ka pang bahagi yung tao sa buhay mo, baka ma-shift pa yung damdamin mo mula doon sa pagkagalit o yung pagkamuhi o kaya naman ay pagkasawa. Hayaan natin, sabi nga natin, find your strength in love. Lalo na kung mahal mo naman talaga yung tao. Love is patient, very unbearable. Very unbearable. That is our duty. Pangalawa ay yung konsepto na kung saan ay pwede natin tingnan yung kapangyarihan pa ng pag-ibig. Yung the power to forgive the unforgivable. The power to give the unforgivable. Isipin nga po ninyo sa mga sandali ito. Sino yung tao na ayaw ninyo na pakawarin? Meron bang nakagawa sa inyo na tao na nakupel kayo, napahiya kayo, at nagkaroon ng pagkakataon na yung taong yon sa tuwing maaalala nyo yung nasasaktan ng inyong damdamin? Binasted ka ba? Prinate ka ba? Hindi ka ba pinagutang? Meron bang nagawang pagkakasala sa kanya na matindi? Ang human power may limitations. Pwede niyan sabihin, wala na akong pakialam sa kanya. Basta ako'y mabubuhay, wala siya. Pero kapag nakikita niya yung tao, kumukulo ang dugo niya. Pero katulad po, ng sinabi ko, ang Panginoon gusto niya i-share sa atin yung kanyang karakter. At ang karakter ng pag-ibig ay ang marunong magpatawad. Buti pa yung tindera sa palengke, may papatawad. Ano ba po ibig sabihin ng pagpapatawad? Kahit hindi po niya deserve na patawarin, ibibigay niyo ang kapatawaran because that is the power of love. Kung ang mga mag-asawa, ang mga mag-jowa, kung magkasala yung isa, at kung human power o yung limitasyon ng ating pagiging pagkatao ang ating pairanin, magkakahiwalay. Pero bakit nagpapatuloy na nagsasama kahit na meron na mga pagkakamali sa buhay? Because of the power to forgive the unforgivable. At doon tayo tinatawag ng Diyos to forgive. Kaya na sa atin, forgive, pero do not forget. Pero ang ating Panginoon, ang kanyang principle, forgive and forget. Hindi na binabalikan ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kapag pinatawad tayo ng Diyos, wala na yun, burado na yun. Pero sa ating mga tao, ang mamantayan natin, sige, patatawarin kita, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Kung gano'n ang Diyos,
E di sa tuwing ang mangyayari ay mag-aaway, magkakaroon ng enkwentro, eh magiging historya ng bawat isa. Di ba mga kabataan? Ayaw natin sa mga parents na historian, di ba? Ano ba yung historian? Eh paulit-ulit na, inuulit-ulit, sinasaysay yung mga nakaraan. Eh ang Diyos hindi. Kinakalimutan niya ang nakaraan. Kaya po, yung mga nagiging successful sa kanilang mga relasyon, kinakalimutan ang nakaraan at nagpapasimula sa pagbabago. At yung namang mga gumawa ng hindi maganda, ay dapat naman maging karapat-dapat sa pagpapatawad. Dapat ay hindi na umulit, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, na hindi na dapat ulitin yung mga bagay na inihingi na natin ang kapatawaran. Sapagat ang lalabas, matigas ang ating ulo. Ano po? At yun tayo dinadala ng Panginoon. At ang ikatlo ay ito ang pinakamaganda na gusto ko. Bakit po find your strength in love? If you want to be happy, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, find your strength in love. Hindi ko yung mga ni Andre. Find your strength in love. Bakit? Because love has the power to inspire and to bless. To inspire and to bless. Sino ba inspirado sa inyo ngayon? Sino inspired sa atin? Yung inspirado doon makikita yung kasiglahan ng buhay. Di ba? Yung lahat ng kanyang ginagawa ay okay lang kapag ang tao in love kung minsan nagiging manhid sa lahat ng mga bagay na hindi maganda. Ang mga taong na-inspire dahil sa pag-ibig, maganda yung kanya na, yung kapaligiran. Sabi nga, kulay rosas, parang NMDA. Tingnan ninyo, ako naniniwala ko sa inawit ni Anthony Castelo nang dahil sa pag-ibig. Sino ba gusto umawit? Gusto ko mantahan. Nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Parang kasong yun. Nag-iibang anyo. So, ibig sabihin, merong transformation. At kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, ano ang kasunod? Ay papalitan na natin. Sapagat sa umiibig, nawawala ang pangit sa mundo. Totoo po yun. Hindi lang po galit ang nawawala. Nawawala ang pangit sa mundo. Kapag ang tao ay umiibig, lahat maganda. Kahit yung mga hindi magandang pangyayari, nagiging maganda. Kahit na nga po, naalala ko yung kwento tungkol dun sa mag-asawa. Eh yung mister, asawa na sa asawa niya. So, ginagawa, kapag nagtatrabaho, hindi umuwi na maaga. Nagpupunta sa beer house. Eh ngayon, meron yung marites na kaibigan ng misis, nagpayo. Eh kung yun pala ang ikaliligaya ng asawa mo, bakit hindi ka magbihis na parang hostess? Eh, inabangan. Sinunod yung payo. Inabangan. Sabi ng asawa, nung dumating yung asawa, medyo nakain nun. Hi, Pogi. Eh, gumaling yung asawa. Ayaw ko sa'yo. Bakit? Kamukha mo asawa ko. Kapag ang tao umiibig, inspirado siya, walang pangit. Walang pangit.
kahit na po gawaan ka ng masama, hindi ka gaganti. Because the character of love is in you and within you. Nasa sa iyo ang kapangyarihan ng pag-ibig. At ang pag-ibig hindi gumaganti sa masama, kahit na merong masama na ginawa sa iyo. Sapagkat gusto mo na huwag kaapektuhan ang regalo ng Diyos na ikaw. Ang pag-ibig ay sumayo, huwag kang papayag na nakawin ito ng ibang tao kahit na yung mga tao na gumawa ng masama sa iyo. Huwag mong ipananakaw ang inspirasyon ng pag-ibig. Huwag mo tayong pumayag ng pag-ibig ay manalo dahil may minakainisan tayo, dahil may gumawa sa atin ng masama, because love overcomes all sins. Pinagtatakpan o natatakpan ng pag-ibig ang lahat ng mga kakulangan. Sabi ko kanina, our being spiritless. Hindi mo ba ninyo napansin? Kayo mga taong in love, giver. Ang mga taong in love, giver. Naalala ko si Papo. Ito naman din, napagkwentuhan lang natin. Si Papo. Pagkatid niya sa ito, nila kay Arlie. Alam mo ba ninyo na yan ay dumating sa punto na nagkagusto sa isang babae? Tagalog sa garay. Bumili ng chocolate. Bumiyahe papuntang Mor sa garay. Nung makita niya yung kanyang nililihan, sabi niya, may regalo sana ako sa iyo eh. Kaya nasaan? Kinain ko na, nagutol ako. Pero nagiging giver. Kaya, mag-iipon niya eh, para lang makabili ng kung ano para ibigay sa kanyang pinamahal. Yun ang naliligyan ng inspirasyon. Ganun din naman sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga tayo nakapagpatayo ng ganito dahil may mga tao ang karakter ng Diyos ay pag-ibig and they have the power of love, the power to bless. Kaya nga, may mga tao na umiibig sa Diyos kaya sila nagkakaloob. Kaya mo sila nagbibigay. Kaya mo kahit na yung kakainin na lang nila ay ibibigay nila dahil gusto po nila na mapasaya yung kanilang iniibig. Umiibig po tayo dahil hindi natin gusto. Yan yung laging sinasabi ko kapag inilakasan. Dito na po ako magtatapos. Kapag po ang pag-ibig ay kinorelate natin sa salitang gusto, nagkakamali po tayo. Kasi ang word na gusto o like, ibig sabihin nito ay binibigyan mo ng kasiyahan ang sarili mo. Ang love, iba yun. Ang love, nagbibigay. Ang like, pakabig. Gusto kita. Bakit? Kasi nasisiyahan ka. Gusto mo ng ganitong ulam, I like adobo. Halimbawa, dahil gusto mo ng adobo para masatisfy ang sarili mo. But the power of love, hindi ko like dahil gusto mo. Ang power of love, it is about giving and sharing yourself. Ang pagbabahagi ng iyong sarili para lumigaya ang iba. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa mensahe po sa atin ngayon, kung kayo ay kinakailangan humugot ng lakas, find your strength in love. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe na punong-puno ng pag-ibig sa umagang ito. Muli po, atin pong awitin ang awit ng pasalamat at pagkatalaga, where He leads me, I will follow.
tunay na napakabuti mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa buhay na aming nararanasan. Tunay na ang bawat karanasan na aming natatamasa, O Diyos, ito'y isang daragdagan ng kaalaman para sa amin. Muli, Panginoon, kami ay nagpupuri ng kapasalamat, Panginoon, sapagkat tunay na napakaganda na ipinagkaloob sa amin ang pag-ibig kung saan kami ay nabubuhay. Nabubuhay kami, O Diyos, sa pag-ibig mo sa amin. Kami, O Diyos, ay naniniwala kung dahil sa pag-ibig, kami nakakaroon ng lakas. Kami ay nakakaroon ng inspirasyon. Kami ay nagpapatawad. Ang pagkapatawad, Panginoon, ito'y bahagi ng pagmamahal. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami, O Diyos, ay buklatin niyo, O Diyos, hubugin. Kami ay, sa pamagitan nito, kami ay mapapatawad. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na aming narinig. Salamat po, O Diyos, sa aming pastor na nagbigay ng mensahe. Kami ay sa pamagitan nito, O Diyos, ay naragdagan ang aming kaalaman tungkol sa pagbigay ng pag-ibig at pagkapatawad. Dahil, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Patuloy namin dinadalangin, O Diyos, ang bawat isa na mayroong kahilingan sa kanilang kung may nararamdaman po sila, O Diyos, ipuin niyo po. Kung meron po silang kabigatan ng loob, kayo, O Diyos, ang magbibigay ng kasagutan. Kayo ang magbibigay. Ito'y magkapahilog, Panginoon, sa pamagitan ng pagmamahal niyo sa amin. Kaya muli, Panginoon, patuloy niyo po nga pagpalain ang aming pastor, ang aming ama ng iglesia. Patuloy niyo po siya bigyan ng malawak na karunungan na namumula sa iyo. Patuloy niyo po siya, O Diyos, pagpalain maging ang kanyang asawa at mga anak. Salamat po, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, O Diyos, sa pamagitan ng aming panalangin ito, tunay na napakabuti niyo para sa amin. Tunay na ikaw ng Panginoon ang magpagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming kailangan. Kaya muli, Panginoon, ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming sanlibutan. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming salamat na lang. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo kami magaya at matanggap
ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. At sa aming paghayo ay taglagin namin ang lakas na nagmumula sa iyo upang kami humugot ng kalakasan na nagagaling sa iyo, Panginoon. At sa sandaling ito, mga magulang at kapatid, tanggapin ninyo ang pagbabasbas ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay patuloy natin tanggapin. Gayon din ang pagsama at pagkasih ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng katotohanan at kapanatagan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Ay tanggapin natin magmula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Maligayang